وتتنال تبقى يومين المرك من سبع انخو الشيخة أنا أمر يردخو من سبع دينكاتزة ونهامين Ang una po natin mapapakinggan ay ang unang wika na binanggit po ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo ay, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang kita naman po natin doon po sa ating video clips na po. Actually, ang pinakamalapit po na pelikula doon patungkol po sa pagkakasanula ng pagkakapako ng ating Panginoong Jesus ay yung tinatawag na The Passion of Christ na dinirect po ni Mel Gibson. Katakot-takot pong pambubuli sa kanya, pagkagalit ng mga relihiyon, lalo na po yung tinatawag natin Judaism. Kasi sa pelikula po nito, talagang pinakita ni Mel Gibson sa kanyang pagkakadirect sa Passion of Christ, yung diin kung paano totoong pinarusahan at grabe ang pagdurusa na nangyari sa ating Panginoong Jesus. 2,000 taon na po ang nakakaraan na ito po ay naganap. Ngayon po sa ating panahon, in our generation, napansin ko hindi na gaano binibigyan ng pansin ng marami. Nung bata pa po ako, ang tinatawag na mahal na araw ay ginagalang talaga. During mahal na araw, walang na pabiyahe na pupunta sa mga swimming, sa mga gala. Ang mga tao talaga, pag sinabing Holy Week o mahal na araw, talagang mga nasa bahay, nakikinig ng mga radyo, patungkol po sa noon pa po namulatan po wala pang mga gaanong telebisyon, nakikinig ng mga radyo na talagang yung papasasalula. Doon naman sa may mga telebisyon, pinapalabas yung mga patungkol po sa the Gospel of John or the Gospel of Mark na tinatawag, tapos yung Jesus of Nazareth. At ang mga tao po talaga nakafocus doon sa tinatawag po nating selebrasyon ng mahal na araw. Pero ngayon, ang mahal na araw ay napalitan na po ng napakarami pong mga kaabalahan. Ang mga tao hindi na po nakafocus sa mahal na araw. Samantalang, this week, we celebrate, kaya nga po, ang ating gobyerno, inalis po ang 2 araw na yan na trabaho, no? Yung Huwebes at saka Biyernes na talagang official na ito ay date na walang trabaho para commemorate, talagang magkaroon ng pagbubulay-bulay
bigyan ng respect ang 2 araw na ito. At tayo ay magbalik loob sa pananaw na mayroong Diyos na nagmahal sa atin. At yung pag-ibig ng Diyos ay hindi talaga masusukat. Dito po sa Luke chapter 23 verse 34, nasabi po dito, and Jesus said, Father, forgive them for they do not know. NIV version po, no? They do not know what they are doing. Sabi po dito. And they divided up his clothes by casting lots. Yun po ay kasunod na lang. Pero nung ito pong sinabi na ito, habang nakabayubay ang ating Panginoong Hesus, bago niya yan sabihin, kinukutya siya ng maraming tao. Yung mga tao pong nandoon, ito po yung mga pare, mga saserdote, mga eskriba, mga marunong po ito sa Biblia. Po. At sila po yung tinatawag na mga tagapanguna sa relihiyon ng mga panahon na yun. Tapos, nandoon din po yung mga tao na mga sumunod papuntang Golgotha. Ang Golgotha po ay lugar ng mga bungo na tinatawag sa panahon nila. At itong lugar ng mga bungo, ito rin po ang lugar na kung saan dito hinahatulan ang lahat ng kriminal. Mga kriminal na tinatawag na public enemy number 1 sa panahon nila. Itong lugar na ito, na tinatawag na Golgotha, ito po ay lugar na kung saan dito hinuhusgahan ang lahat ng mga masasamang tao. Si Jesus, na anak ng Diyos, ay ibinilang na masama. Bakit po? Sa katunayan po, ang Biblia nagsabi na siya ang taong nabuhay na walang kasalanan. Pero ibinilang po siyang masama. Bakit? Inako ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng mga tao. At sa pamamagitan ng krus, pinasal po niya ang bigat ng lahat ng kasalanan. At siya po ay pinagpasal papuntang Golgotha. According po sa mga Bible scholar, yung kanyang pagpapasal ay 2.5 kilometers. Napaganon-ganon po yung pabuknegit na mga bulong-bulong na dinadaanan. Hanggang maakyat po yung pinaka-tok-tok na tinatawag na Golgotha. Sabi po doon sa ibang sali ng kanta, Down the Via Dolorosa. Ito po ay yung prosesyon, no? Tinawag na prosesyon kasi ilan silang nakapasan ng krus at sila ay ipinako doon. Ngayon makikita po natin si Jesus habang nakapako, kinukutya, pinagtatawanan. Bakit po? Marami pong sumisigaw. Oh! Ano ka ngayon? Sabi mo, ikaw ay tagapagligtas. Iligtas mo ang iyong sarili. Pinagtatawanan po siya. Maraming mga tao ang nakatingin. Sino yung mga taong yon? Yung mga taong yon, ilan doon ang mga nakarinig ng salita ng Diyos nung siya po ay nangangaral. Ilan po doon ang mga kumain nung siya po ay nagpakain. Ilan po doon ang mga gumaling nung siya po ay nagpagaling. Pero, nung mga oras na yun,
sila din yung mga kumukopya sa ating Panginoong Hesus. Ang sakit. Kumbaga sa isang part na pagkatapos mo silang pakitaan ng kabutihan, pagkatapos mong gawin ang mga magagandang bagay, pagkatapos yung mga taong yun din ang magsasakdal sa iyo. Ngunit, ano ang sabi ng Panginoon? Sa kauna-unahan, sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Alam ng Panginoon na yung mga tao ay under influence ng kasamaan. They are under influence ng kaisipan, ng kamunduhan. Walang pagkaunawa sa totoong Diyos. Kaya nung time na yon, nagtatawa pa sila, tinatawanan na nila ang isang taong nandoon sa krus, nakabayubay, nakapako doon sa krus. Sobrang sakit. Bakit? Mga alas 2 po yun. Kainitan, ganitong oras, ano na ngayon? Alas 3. Actually po sa totoong record, alas 3 po siya nalagutan ng hininga. Noong mga time na ito, nagsasalita siya, alas 2 yun, mga alas 2, kasi yung prosesyon po nangyari alas 12. Nung siya po ay pinapalakad. Po, alas 9, nandoon po siya, hinahatulan, at alas 10, siya po ay hinahampas hanggang magkanda luray-luray ang kanyang katawan. Yung kanyang balat po ay tuklap-tuklap. Hindi po simpleng panglatigo ang ginamit, kasi yung mga latigong ginamit ay may mga talim. Kaya pagtatama, hatak, kasama ang tuklap ang mga laman. Ganon ang sinapit ng ating Panginoong Hesus. At tiniis itong lahat ng ating Panginoong Hesus. At sa kainitan, biruin mo, napakaraming sugat, nagdurugo ang katawan, tapos meron pang pasanak na krus. Sa napakalayo at napakainit, tayo nga diba? Konting init lang sobra na. Naririndi na tayo sa init. Siya, sobra, walang tulog kasi hinuli siya ng gabi pa. Nagkumaga pa po siya na nilitis. So makikita po natin sa sobrang hirap ng Panginoon na nandoon nakabayubay, pinagtatawanan lahat-lahat, nagawa pa ng Panginoong Hesus na magsalita nito, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Sa tingin po ninyo, ang isang tao na nangungutya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Nangungutya ka, no? Nandoon ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero ang Panginoon, sa spiritual na kaisipan at kalagayan, inunawa ng Diyos ng ating Panginoon na hindi talaga nila naunawaan ang kanilang ginagawa. Kasi kung unawa nila at batid nila, kinilala nila na si Jesus ay anak ng Diyos, hindi nila yung gagawin. Kasi nung nandoon po sa Golgotha, habang nakapako si Jesus sa krus, meron din po doong mga nanampalataya. Nandoon din yung mga nananampalataya sa Panginoon. Actually, sila po ay mga umiiyak. Marami po doon mga kababaihan na mga kasama ni Maria. At isang
isang disciple. Meron pong isang disciple na nag-iisa lang na nandoon. Dahil nung mga time na yun, yung mga disciple ay nagsitago. Isa lang ang nandoon at pumalalay si Maria. Sobrang hirap ng dinaranas ng Panginoon. Pinagtatawanan ng mga taong walang pagkilala sa Diyos. Imbis na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil meron isang ipinadala ang ating Ama na magliligtas pero hindi nila nakilala at hindi nila kinilala dahil si Jesus nagpakilala din naman pero ayaw nilang tanggapin. Kaya nga po, nakalagay doon sa taas ng krus, ito ang hari ng mga Hudyo. Nakalagay po doon. Yung I-N-R-I, ang ibig sabihin po nun, kasi Greek po yun, ito ang hari ng mga Hudyo. Pinagtatawanan. Bakit sila tumatawa? Meron bang haring pinaghahampas? Meron bang haring nakapako sa krus? Sige, maghari ka, sabi ng iba, sumisigaw. Pagharian mo ang sarili mo! Sumisigaw silang ganun. Iligtas mo ang sarili mo! Pero ang Panginoong Hesus, sinabi, Ama, patawarin mo ko siya. Sa kabila ng napakaraming kasalanan at pagpapatuloy na kasalanan ng mga tao, ang ating Panginoong Hesus handang-handang magpatawad sa bawat isa. Amen. Kaya nga po binanggit na kahit na nung tayo'y makasalanan pa, di ba last week na ano natin, preaching, He demonstrate His love toward us. Kahit makasalanan pa tayo, ipinakita na ang kanyang pag-ibig sa atin. At dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pamamagitan ni Jesucristo sa krus, kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nabayubay, nag-release ng kapatawaran sa ating lahat. Amen. Ano po ba? Amen. Ang una pong nirelease, ang una pong ginawa ng Panginoon nung siya'y nandudo na nakapako sa krus, Ama, patawarin mo sila. Dahil yun po talaga ang misyon ng Panginoon, na ang lahat ng tao ay mapatawad sa kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesus, na napako po siya sa krus, doon lamang pakikinggan ng ating Ama ang pananalita. Sabi po nung isang nakapako din, He prayed. Siya'y nanalangin. Kasi yung utterance ng Panginoon ay katulad ng panalangin, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. It is a prayer. It is a word that Jesus asked to forgive every one of us. Kahit na hindi natin alam kung ano ang ating pinagagawa, sa panahon ng ito, kanina po bago kami pumunta dito ng alauna, meron akong nakita bigla, nagbukas ako ng phone, bigla naman nag-appear sa Facebook, merong post na disgrasya po, tumaob yung van. Ngayon, may mga tao pa sa loob, buhay. Ano po? At may mga sumaklolo na binasag nila yung mga salamin para makalabas doon. Kasi hindi na mabuksan lahat ng pintuan.
So, binasag yung mga salamin para makalabas. Nakikita naman, may buhay pa. Yun. Yung sabi ko, Lord, naisip ko ang dami ng biyahe. Anong biyahe nila? Hindi naman sila pupunta doon sa ano. Hindi naman ata magsisimba. Baka pupunta sa swimming. Diba? Kaya sabi ko, Lord, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo po sila. Tapos prayer ko, nawawala namang namatay. Kasi dapat nga, karamihan sa bahay lang tayo. Eh kung meron mang gawain sa church, punta sa church tayo. I-dedicate natin ang oras na ito para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ito yung time na talagang dapat alalahanin natin ang Panginoon. Ito yung araw na kung saan, kumbaga, sa kaganapan, inaalala natin tayo nga pag merong mga kaganapan, sineselebrate natin. Kasal, anniversary yan. Diba? Kapanganakan, birthday. Amen po ba? Ano pa? Kaya kahit nga graduation natin sa nung nag-high school tayo, naaalala na ito. Ito yung time na nag-graduate ako. After 5 years, nakalimutan mo yung graduation. Pero karamihan po sa mga kaganapan na mahalaga, naaalala natin. Amen po ba? At sineselebrate. Ito po, ito yung time na kung saan merong nag-iisang, kaisa-isang anak ng Panginoong Yesus na siya ang Panginoong Yesus natin na napako sa krus para sa kapatawaran ng lahat ng tao. Palakpakan po natin. Kahit po nanalangin, Lord, salamat sa inyong mensahe na ang unang wika ng Panginoong Yesus ay patawarin kaming lahat. Nung in-utter po ito ng Panginoong Yesus, ang utterance na ito ng pagpapatawad ay hanggang ngayon, Panginoon, it runs, Lord God. Ito po, Panginoon, ay patuloy na binabasa at patuloy na inaangkin, Panginoon, ng marami, lalo na sa inyo'y nananampalataya at naniniwala. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Salamat dahil kami ay inunawa mo kahit na hindi po namin kayo nauunawaan, Panginoon. Salamat dahil kami ay minahal po ninyo at ang pag-ibig na yan, Panginoon, ay nagbigay ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.